Your Voice TV, magandang araw po sa inyo lahat. Ayun na nga, nagharap na po sila kanina sa isang press conference. Of course, nandiyan po si Errol Spence, si Terence Crawford, si Pitbull at yung kanyang kalaban. At ito po si Alejandro Santiago versus Nonito Donaire. At ito po ang napansin namin agad, mga kaibigan. Kapansin-pansin, makikita nyo dyan sa picture na Nonito Donaire Jr. looks dehydrated, mga kaibigan. So, compared dito kay Alex Santiago na he looks fresh, he looks parang kahit malapit na yung weigh-in parang hindi lubog yung pisngi, parang parang maganda pa rin yung kulay niya. It means hindi hirap sa pagkuha ng timbang na 118 pounds. Ito pong si Alejandro Santiago Barrios versus naman dito kay Nonito Donaire Jr. Of course, considering his age na 40 years old, mga kaibigan, and as you grow old, syempre yung mga structure ng katawan natin, yung buto natin, yung lumalaki yan So, siguro, at the age of 40, mas hirap na siyang kunin yung 118 pounds. Base na din dun sa nakita natin na physique niya, mga idol. Ano po ang magiging resulta nito? Yung magiging epekto nito sa kanya, mga kaibigan. Marahil po, after the weigh-in, ang question po dyan, paano po ang kanilang magiging rehydration? So, ang kanila pong paglalabanan, WBC, wala naman po yung 10-pound weight limit kagaya ng sa IBF, no? So, hindi ko sure kung ilang pound ang pinapayagan sa WBC after the weigh-in, mga kaibigan, or hindi siguro, wala na siguro kung pakialamanan after the weigh-in. Hindi ko sigurado, again, sa rules ng WBC, hindi ko pa na-double check kung may rules sila regarding yung rehydration mo after the weigh-in. Pero mga kaibigan, ito pong si Alejandro Santiago Barrios, again, at 27 years old, he is young and he is hungry to win a world title finally. Sabi niya nga dun sa kanyang interview kanina, when he fought Jerwin Ancajas 2018, yung kanya pong first world title appearance, sabi niya, I was 22 years old that time, I wasn't ready. But now, 5 years later, he is 27 years old, mas handa na siya versus dito sa old lion, old legend na si Nonito Donaire Jr. Yes, don't get me wrong, okay? Delikado pa din ang left hook ni Nonito Donaire Jr. kung tatama yan. Sabi nga na Attorney Ted, Attorney Ed Tolentino, now, first round to 6 rounds, talagang delikado na tumama ang left hook ni Nonito Donaire dito kay Alejandro Santiago. But if this fight goes the distance, 7th round up to 12 rounds, mga kaibigan, I don't think Nonito Donaire Jr. can still cope up with the high pace action na dadalhin ng mas bata at mas gutom na si Alejandro Santiago Barrios, mga kaibigan. So, abangan po natin. Ayan na nga po, mga kaibigan, kasi kahapon may mainit na patutsada, prediction, si Coach Nonito Donaire Sr. Natanong nga po siya ni Champ Mike Plania kung ano ang prediction niya sa laban ng Santiago versus Donaire. Walang takot, walang tahasang sinagot ni Coach Nonito Sr. na mananockout daw ang kanyang anak na si Junior laban dun sa kalaban niya na si Alejandro Santiago. So, mga kaibigan, abangan po natin yan. Ngayon na po yung linggo, Philippine time. Sa mga gusto pang humabol ng talpak, ilalagay ko ang talpakan link sa comment section. So, talpakan na. Santiago versus Donaire. Kanino ka? Talpakan na.